Kapit pa rin ang closure order sa Joyce Andean Room for Rent sa Sampaloc, Maynila na ipinasara noong June 2010 matapos bumagsak sa fire safety standard. Pero sa loob, inabutan ng mga inspektor ng Manila Fire at City Hall na may nangungupahan pa rin sa dapat ay nakasaradong dorm. Nang akitin ng mga otoridad, nakitang ang mga gamit itong kontrasunog tulad ng fire hose, sirang-sira na. Ang nag-iisang fire exit para sa napakaraming kwarto, hindi rin daw ligtas daanan. Ito ho ba ligtas tirhan? Sa ngayon hindi ho kasi wala kang fire exit number 1. Walang fire exit. Dahil nilabag na may-ari ang closure order, nakatakda silang kasuhan ng iligal na pagpapaupa at muling paglabag sa fire at safety code. Inutos ding ipasara itong muli. Ayon sa caretaker, tinutugunan naman daw ang problema ng kanyang amo. Pinapaano sa atin, sabi niya Tita Carol, na gumawa daw tayo ng ng fire exit. Sabi niya, sabihin na lang ongoing naman, minamapactured pa daw yung Sabi ko, kayo na lang explain doon. Binalikan din ng mga otoridad ang iba pang dormitoryo na ipinasara ng City Hall pero pumasa na ang iba sa re-inspection matapos ipaayos ang may-ari nito. Sa university bed pa lang mahigit 10 kolehiyo at universidad na nandito. Kaya naman ang Manila City Hall maglalabas ng listahan bago matapos ang buwang ito ng mga aprobadong dorms at boarding house na ligtas sa tirhan ng mga estudyante. Kabilang sa mga dapat hanapin ng mga magulang at estudyante sa mga dorm o boarding house ay ang fire safety inspection, electrical certificate at sanitary permit. Pwede sila makapunta rin sa City Hall para magtanong kung anong mga dormitorium pwede nilang puntahan at doon sila pwede mag-transact. Huwag lang doon sa mga fly-by-night. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Jackpot sa Grand Lotto 655 draw. Inaasang aabot mo na higit 200 at 40 milyong piso ngayong gabi. Wala pa rin kasing nananalo sa draw noong Lunes. Ayon sa PCSO, higit 74 na milyong piso raw ang naitalang ticket sale sa Grand Lotto pagkatapos ng draw noong Lunes. Ang Grand Lotto jackpot ngayong gabi ng pinakamalaki pagkatapos mapanalunan ng isang balikbayan ang higit 700 at 40 milyong pisong premyo noong nakaraang taon. Pangulong Noynoy Aquino may bagong habang napupusuan. Ayon po kasi sa ulat ng Newsbreak na ispatan ang binatang Pangulo na may kadate sa reunion concert ng OPM Band na Hotdog sa isang hotel sa Makati. Pero ang palasyo, tikom ang bibig, kaugnay sa babaeng kasama ng Pangulo. Mahigit 100 demonstrador sa Ireland nagkilos protesta sa Dublin. Yan ay bilang pagtutol nila sa pagbisita ni Queen Elizabeth II sa kanilang bansa. Nakadadagdag daw kasi ang kanyang pagbisita sa patuloy na hidwaan sa bansa. Bukod dito, hindi rin daw nila nagustuhan ang magarbong paghahanda na ginawa para sa pagbisita ng reyna. Matiwasay na nagsimula ang protesta pero nauwi rin ito sa gilian matapos magpaputok ang mga ralista. Layo naman ang pagbisita ni Queen Elizabeth II na pagtibayin ang relasyon ng Ireland at UK. Showbiz balita na tayo atin sa atin ni Linching. Lin. Salamat, Igan. Successful ang charity fashion show na inorganisa ng supermodel na si Naomi Campbell sa Cannes, France. Itinaos ang Fashion for Relief fundraiser para makatulong sa mga biktima ng lindol at tsunami sa Japan. Rumampa sa catwalk ang ilang professional models at kilalang personalidad tulad ni Jane Fonda. Agaw eksena naman ang ilang model matapos madapa sa catwalk. Pero dahil for a good cause naman ang show, nakatanggap pa sila ng supportive applause from the audience. Binigyan ng standing ovation si Naomi at ang mga modelo at the end of the fashion show. Angelina Jolie and Jack Black eksklusibong nakapanayam ng GMA News Hollywood stringer na si Janet Tepales tungkol sa upcoming animated film nilang Kung Fu Panda 2. And speaking of the movie, alam niyo bang Pinoy ang isa sa mga storyboard artist nito? Ang unang chika hatid sa atin ni Kata Tibayan. Kabilang sa mga pinakatinilian sa red carpet ng Cannes Film Festival, ang Hollywood couple na sina Brad Pitt at Angelina Jolie na kapwa may pelikula sa Cannes. Si Angelina ang nag-voice sa animated movie na Kung Fu Panda 2. Bago tumulak ng France si Angelina, nakapanayam pa siya ng kapuso Hollywood stringer na si Janet Tepales. Present din sa interview si Jack Black, ang boses sa likod ng lead character na si Poe.
How is it working with each other? But we didn't actually do any recordings together. We did them separately on separate dates. I like to think that it was just that she was busy with her schedule, and that it had nothing to do with my odor. Did you get any tips from him for the voiceover or something? He gave me no advice whatsoever. Feel daw ni Angelina ang character niyang si Tigress sa hit na animated movie. I love playing her, and I really liked coming back into the second one, and I like that she changes a little in this one, and she becomes a little softer, and we see a little different side of her, and but she's tough, and she's fun, and I like her. At alam niyo bang Pinoy pala ang isa sa mga storyboard artists ng Kung Fu Panda? Siya si Louis Del Carmen, tubong Cavite City. Nagsilbi na rin siyang artist sa iba pang animated movies. And just be a student of animation and draw, you know, like it doesn't really happen overnight, you know, like anything, you have to work hard. And once you work hard, and parang si Manny Pacquiao, di ba? Sabi niya, if you train hard, the fight is easy. Sabi niya nga. So if you draw. More showbiz stories coming your way, so stick around. At ang hirit namin mamaya, Chinese national arestado sa Maynila matapos mahulihan ng hinihinalang shabu at marijuana na nagkakalaga ng mahigit 200 milyong piso. Sa Pilar, Bataan naman, mag-asawang hinihinalang tulak ng iligal na droga timbog sa buy-bust operation. Puntahan natin si Susan para sa kanyang dorm inspection dyan po sa University Belt. Susan? Balik po tayo ngayong araw nito dito sa Santa Cruz, Manila. At kanina sinasabi ko natin, paano ba yung mga dapat i-consider ng mga magulang, ng mga estudyante sa pagpili ng kanilang mga dormitoryo? Yung